views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan, so magandang hapon sa ating mga karadyo, agri at mga kapalay. So syempre bago po tayo magsimula sa isang panibagong episode po ng ating programang Palay Bida sa Radyo Agri, syempre po batiin po muna natin ang lahat ng mga nakatutok sa ating 90.1 FM na frequency channel sa mga radyo at sa mga nakatutok din po online sa pamamagitan po ng mga Facebook pages po ng Radyo Agri 90.1 FM, DA Filmec at ng DA Philrise. So syempre, bumati po muna tayo sa ating mga kapalay at karadyo agri ngayong mga oras na to. Of course, starting off with our Director 4 ng Filmec, Dr. Junicio G. Alvindia, sa ating pong Deputy Director, Director 3 Joel V. Dator, sa lahat po ng ating mga division chiefs, section heads at sa buong Filmec community. Ayan, special shout out din po sa ating mga kasamahan dyan sa storage section or storage office. Ayan, kay Ma'am Dada de Guzman. Ayan, maraming salamat po sa assistance a while ago. And of course, kay Ma'am Ann Medina at sa lahat po ng mga kasamahan po ninyo sa storage. Shout out ko na rin po si Ma'am Joan Peralta at si Sir Jebong. Ayan, salamat sa assistance kanina. Ayan. So, syempre, batiin din po natin ang ating mga karadyo, agri at kapalay mula po sa Philippine Rice Research Institute sa pangunguna po ni Executive Director Dr. John C. De Leon, gayon din po sa kanilang Development Communication Head, Dr. Hazel Antonio, at sa lahat po ng ating mga kapalay dyan sa Philippine Rice Research Institute. Bukod po sa tayo ay napakikinggan sa 90.1 FM channel ng inyong mga radyo, tayo po ay sabayan ding napapakinggan at napapanood sa mga official Facebook pages ng Radyo Agri, DA Philrise at ng DA Filmec. Kaya naman po, kung meron po kayong mga nais na batiin sa mga oras na ito, maaari po ninyo itong i-comment sa mga naturang Facebook pages din po. At maaari rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe. Kung may mga tanong po kayo, lalo na po sa ating mapag-uusapan mamaya, ilang mga suggestions po at pagbati, ayan po, open pa rin po ang ating Radyo Agri Text Hotline 0962-119-7445. Again, that's 0962-119-7445. Gayon din po ang Philrise Text Hotline na 0917-111-7423. So kung kayo po ay may mga questions, suggestions, at ilan pang mga information na nais po ninyong malaman sa Philippine Rice Research Institute or Philrise, ay pwede nyo pong i-text ang naturan pong hotline. Bukod po, or patuloy po tayong pinagkakatiwalaan ng mga ahensya gaya ng Philrise sa mga potential po ng radyo pagdating sa pagbibigay ng mga makabuluhang impormasyon sa pagpapalayan. Lumabas sa isang report ng NTC na sa 1,000 active radio stations sa bansa, 300 po sa mga ito ay engaged po sa mga iba't ibang mga agriculture programs. At sa loob nga po ng 10 taon ay patuloy ang partnership at engagement ng Philrise sa mga radio stations gaya po ng Radyo Agri 90.1 FM upang makapaghatid ng mga kaalaman sa mga magsasaka. Ang mga engagements po na ito ay tinawag na pong Palay Bida, and on this case po ang Palay Bida sa Radyo Agri kung saan isa nga po ang ating
himpilan, Radyo Agri 90.1 FM sa katuwang sa pagbibigay ng mga bago at mga relevant information po sa ating mga kapalay at karadyo agri. Ayan. So para po sa atin pong mapag-uusapan or sa atin pong talakayan ngayong araw na ito, so narinig na po ba ng ating mga kapalay at mga karadyo agri yung tinatawag po na drum seeder? Ayan. Sa mga karadyo agri at mga kapalay po natin na sabog tanim pa rin po ang sistema sa pagpapalayan, maaaring ito po ay good news po sa inyo dahil kung dati po ay matagal at mano-mano po ang pagsasabog po ng binhi, ito po ngayon ay pwede na pong pabilisin at gawing mas pantay-pantay gamit po ang drum seeder. Pero papaano nga po ba ito gamitin at ano nga po ba itong teknolohiya na to? Para po masagot po itong mga questions na to, along with other information po tungkol sa drum seeder, makakasama po natin via Zoom si Kapalaya Engineer Tyrone Huganas mula sa Rice Engineering and Mechanization Division ng PhilRice para naman po bigyan tayo ng paliwanag sa paggamit at mga benepisyo na rin po na hatid ng drum seeder sa atin pong palayan. Ayan, so nandyan na ba si Kapalaya Engineer Tyrone Huganas? Ayan, magandang araw po. Yan, welcome po sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. At bago po tayo magsimula sa ating kwentuhan, bumati po muna tayo sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. At kung meron po kayong mga nakalistang shoutout dyan, Kapalay Tyrone, ayan, magandang araw po. Ayan, magandang hapon po. Thank you, Ma'am Badet, sa opportunity na binigay niyo po sa akin ngayong hapon to be here. And of course, hello po sa ating mga kapalay. Muli, ako po si Tyrone Huganas at gusto ko po malaman nyo na I'm very excited to join you today dito sa ating magiging talakayan. At gusto ko rin pong batiin lahat po ng ating mga hardworking farmers at supporters ng rice communities natin ngayong hapon. Ngayong hapon po kayo ang bida. Yes, ayan. So, kami rin po excited ng matuto at malaman po ito pong tinatawag natin na drum seeder, lalo na po sa mga kapalay at karadyo agri natin na maaaring bago po sa kanila itong term po natin, itong technology natin na drum seeder. So, ready ka na ba, Kapalay Tyrone, para po sa ating question and answer portion, sabi nga po? Yes, ready na po tayo ngayon. Hey, ayan, so that's good to hear po. So ito po yung first question na maaaring ito po ay frequently asked question na po ng ating mga kapalay at karadyo agri. Ano nga po ba itong drum seeder at papaano po ito naiiba sa manual na paraan po ng pagsasabog tanim? Yan. So actually si drum seeder naman po ay isa sa mga well-known technologies na natin sa ngayon. Marami na rin pong farmers ang nakikita kong gumagamit nito. Pero para sa mga hindi pa po nakakakilala dito sa technology nito, ang drum seeder po ay isang equipment na ginagamit natin para sa pagda-direct seeding. At karaniwan po itong binubuo ng 2 o higit pa na magaan na drums na yari po sa plastic o metal na material. May maliliit po itong butas at nakakabit po ito sa isang hawakan at balangkas na may gulong. So ito po yung nakikita natin sa field na hinahatak ng mga farmers na gumagamit na po ng drum seeder. Katunayan, habang itinutulak o hinahatak po sa palayan, umiikot po yung mga drums at pantay po na naglalabas ng binhi sa tuwid na linya na meron din pong tamang spacing. So ilan po yan sa mga key features ng drum seeder at para sagutin po yung isang katanungan nyo, naiiba po ito sa manual na pagsasabog tanim o yung karaniwang alam po natin na broadcasting dahil mas kakaunti po yung binhing nagagamit natin dito sa paggamit po ng drum seeder. Isa rin pong magandang benepisyo nito ay yung maayos na linya ng tanim. At mas madali po ang nagiging weed management kapag meron pong linya yung ating mga tanim. Samantala, sa manual, may mga paraan po na walang tiyak na hanay na nagre-resulta po sa hindi pantay-pantay na pagtubo ng palay. Kaya naman po, itong drum seeder, kapag ito po ay gagamitin natin, napakarami pong benepisyo na pwedeng i-enjoy po ng ating mga farmers o mga nagtatanim. Ayan. So, thank you po doon sa information na yun. So, parang ano talaga siya, kumbaga drum talaga siya na hinahatak
ng mga farmers po natin. So mamaya ay i-share din kasi sa atin ni Kapalay Tyrone yung isang video ng isang farmer natin mula naman sa Zambales kung saan siya ay ine-enjoy na niya for a certain number of years yung drum seeder technology. So kanina may mga nabanggit ka na Kapalay Tyrone na mga benepisyo, yung mas maayos na linya at saka konti yung binhi na gagamit. So baka pwede mo pang i-expound yung ilan pang mga benefits na naghihintay sa ating mga kapalay at karadyo agri kung gagamit sila nitong technology na drum seeder. Ayan. So, syempre, kapag gagamit po tayo ng technology, ano ba ang ating inaabangan? Kundi yung mga benefits po na pwedeng makuha o maibigay nito sa ating mga farmers. So, ang pangunahin pong benepisyo ng paggamit ng drum seeder ay ang mas kaunti na paggamit ng binhi. So, pagkakaunti po yung ginagamit nating binhi kumpara dun sa manual na pagsasabog tanim, of course, makakatipid po tayo sa gastos. So, unang-una po yan. Pangalawa, ito po yung nabanggit ko rin kanina, yung pantay at maayos na linya ng tanim. Siguro po may mga nagtatanong, bakit ba kailangang maayos yung linya ng mga tanim o bakit may linya yung mga tanim? Kasi po kapag meron pong linya yung mga tanim, mas madali po nating ma-manage yung mga damo, yung mga pest na maaaring magtago doon sa ating palayan. Kasi yan po yung sumisira sa ating mga pananim at nagpapababa po nung ating ani kapag hindi po natin nabantayan. And of course, dahil po sa drum seeder, sa paggamit po nito, mas mapapabilis po natin yung pagtatanim. Kasabay po nito, bababa rin po yung labor cost na siyang magbibigay po ng mas mataas na kita sa ating mga farmers. Ayan, so parang kumbaga everything will follow. May domino effect din po talaga ang technology na ito para sa ating mga farmers. Kasi na-mention nyo kanina, pag konti yung binhi na ginagamit, of course, mas makakatipid when it comes sa gastos at nabanggit nyo rin po na mas mababa din yung labor cost. So, syempre malaking bagay ito na magiging karagdagan na kita. Kumbaga, kahit pa paano maiti-take home ng ating mga kapalay ng mga farmers yung mga matitipid from labor cost at the same time, kapag mas konti yung binhi. At the same time, kumbaga parang we can say na win-win talaga yung mga farmers natin dito dahil yung katipiran talaga at the same time, yung in terms of the labor ay malaki maitutulong nito dahil na-mention mo rin kanina yung mas madaling pag-manage kontra sa mga peste at damo. Kasi syempre, kapag mas maraming peste, pag mas maraming damo, ay bababa syempre yung ani ng ating mga magsasaka. Kaya napakainam nitong drum seeder na to. And for sure, marami pa pong mga benepisyong naghihintay sa ating mga kapalay once po na ma-experience sila itong technology ng drum seeder. Ayan. So kanina po na-mention nyo kanina yung tungkol sa importance ng pantay-pantay at maayos na linya ng tanim. So gaano po ba ito kahalaga? Baka po pwedeng mas i-expound pa po natin yung kahalagahan ng nakahanay na pagtatanim para po sa ating mga farmers at syempre for sure may effect din po ito sa magiging yield or ani po nila. Yes po, Ma'am Badet. Tama po yan. Mahalaga po na nakahanay yung ating mga pananim sa ating mga bukirin dahil napapadali nga po nito yung pag-aalaga ng palay. And unang-una po, syempre pag tayo ay nagtatanim ng palay, tayo po ay nag-monitor. So kapag meron pong linya, mas malinaw po yung ating daanan o ng mga magsasaka. Kaya naiiwasan po na matapakan o masira natin yung mga tanim nating palay. Nagkakaroon din po tayo ng chance o pagkakataon na gumamit ng weeding machine o yung mga makinarya po na tumutulong sa atin na i-uproot yung mga damo na tumutubo sa ating mga fields. So, isang example po nito ay ang paggamit ng mechanical weeder. So, ito pong mga ganitong technology o complementing technology ay nakakatulong po na magbawas ng damo at magpababa nga po ng labor cost. So, parang paulit-ulit po tayo sa bawat stages po sa palay, no? Sa paggamit po natin ng mga mechanized technologies, natutulungan po tayo nito na mapababa yung labor cost kasi nababawasan po yung requirement ng mga tao na kailangan nating bayaran o kunin para magtrabaho sa ating mga bukirin. Ayun. So, kumbaga, kahit pa paano, malaki yung chance na mas maganda at mas maraming ani at the same time, yung mga matitipid ay sigurado na karagdagang kita sa ating mga kapalay na mga magsasaka. Ayan. So, ito naman po, for my next question po, ano po ba yung kailangang maisagawa muna sa lupa bago po gumamit ng drum seeder?
Yan, magandang katanungan po ma'am. Bago po tayo gumamit ng drum seeder, syempre meron po tayong kailangang mga preparation. So, inirekomenda po natin na maisagawa muna yung Palay KeyCheck 2. So, sa ating mga viewers na hindi po familiar dun sa ating KeyCheck, yung KeyCheck 2, ito po yung tumatalakay sa paghahanda ng lupa. So, kailangan po ang ating bukid ay malinis, patag at maayos po ang mga pilapil. At most importantly, napabulukan po natin yung mga damo. So, ginagawa po natin yung mga hakbang na ito upang matiyak na pantay po na makakapagtanim tayo at magiging madali ang pamamahala natin sa ating palayan. Kasi po pag malinis, patag, maayos po yung pilapil at na-incorporate po natin mabuti yung mga nabulok na damo sa ating lupa, mababawasan po yung germination rate ng mga damo na tutubo po sa ating mga palayan at mas papapadali po natin yung pagmamanage ng mga damo. Kasi sa direct seeding po, yun po yung isa sa pinaka major na problem ng ating mga farmers, especially dun sa mga broadcast o yung manual o mano-manong pagsasabog tanim. Damo po talaga yung isa sa mga nagpapababa ng kanilang mga ani. So, mahalaga po na dito sa ating direct seeding method na gumagamit po ng drum seeder ay ma-manage po nating mabuti yung mga damo sa ating mga bukirin. Ayan, kumbaga, medyo mga istorbo sa ating mga pananim. Kung uninvited guest, sabi nga, mga gate crusher ng ating mga palayan. Kaya, syempre, ayun. So, mahalaga na ma-ensure muna natin ang ating mga lupa bago gumamit ng drum seeder, malinis, patag, at meron pong maayos na pilapil. At syempre, wala pong mga istorbo. Kumbaga, napabulok po yung mga damo. Para po, kahit po paano well-managed po at masiguro natin na maayos pong gagana yung atin pong technology. Kasi I'm very sure, Kapalay Tyrone, na sa mga ganitong steps pa lang, yung mga basic steps, ay malaki din yung may ensure na kahit papano ay tatagal yung teknolohiya din po sa kanila. And ma'am, of course, maidagdag ko lang din po, kapag na-manage po kasi natin yung, o na-minimize yung pagtubo ng damo, mababawasan din po yung gastos na maaari nating gamitin po kapag nag-apply tayo ng mga chemicals para dyan sa mga damong tutubo nga sa field. So, as early as land preparation po, ina-encourage po natin yung ating mga farmers na gawin na po o sundin po yung mga nabanggit na paghahanda para po wala na rin po tayong masyadong gastos later on sa chemical. Yes, ayan. So, another sure na income yan or magiging katipiran din ng ating mga kapalay na mga magsasaka. Ayan, para po sa Palay KeyCheck na nabanggit po ni Kapalay Tyrone ay maaari po kayong kumonsulta sa Philippine Rice Research Institute para po makapagbigay po ng iba pang impormasyon po with regards po sa ating Palay KeyCheck. Ayan. So, sa punto po ito, meron ba tayong mga shout-out sa mga pagbati or question po sa ating mga Karadyo Agri na nakatutok ngayon? Ayan, sa ating PhilRice sa Facebook page. Ayan, nakatutok po si Kapalay Lito Mayor o Lito Mayor o Mayor. Sana po na-pronounce ko ng tama ang inyong last name. Siya po ay nakatutok mula po sa Zambales. Ayan, sa mga kapalay natin na nasa Zambales, magandang araw po sa inyo dyan. At maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ayan, si Dr. Love ay nakatutok din sa atin ngayon. Ayan, mula po sa ating Radyo Agri Facebook page. Magandang araw at syempre sa mga Karadyo Agri at kapalay natin sa Philippine Carabao Center. Ayan, magandang araw po. So sa punto pong ito, habang naghihintay tayo ng iba pang mga questions, mga pagbati ng ating mga kapalay at Karadyo Agri, ay panoorin po muna natin ang kwento ng isang magsasaka mula po sa Masinloc, Zambales at tunghayan po natin kung papaano po nakatulong ang drum seeder sa kanilang araw-araw na gawain po sa palayan. So let's watch this. Alam nyo ba, sa migit kumulang na 52% ng inyong mga puhunan sa pagsasaka ay gumagastos sa lakas ng paggawa o labor. Isipin nyo na lang kung gaano kalaki ang matitipid ninyo kung mababawasan ang gastusin na ito. Kaya noong sumali kami sa mga seminar ng DE, nalaman namin na maaari daw bumaba ang gastos namin sa pagtatanim kung direct seeding. At pwede itong mangyari sa tulong ng drum seeder. Ako po si Armando Nilmida, 25 years na po akong nagtatanim dito sa Masinloc, Zambales.
Kami po ay 2 years nang gumagamit ng drum seeder. Kung sa lipat tanim ay nangangailangan ng 20 to 25 tao na nagtatanim kada hektarya. Dito, kailangan na lamang na 2 tao para magtanim sa 1 o 1.5 hektarya sa maghapon. Simple lang po ito, walang baterya, walang gasolina, at kayang gamitin ng 1 tao lamang. Binubuo ito ng 5 drum at 2 gulong na gawa sa plastik na nakatuhog sa bakal na ehe. Ito ay magaan, madaling gamitin at mura pa. Simple lang po ang paraan pagbuo nito. Una, ikabit ang 3 drum sa tubo o ihi ng seeder. Ikabit ang axle T sa magkabilang dulo ng tubo. Axle T po ang tawag dito dahil parang T ang itsura niya. Dito po natin ikakabit ang hawakan ng seeder mamaya. Pagkatapos, idagdag ang 2 drum sa magkabilang dulo ng tubo. At ikabit ang mga gulong o floater. Higpitan ang mga gulong gamit ang tornilyo. Balikan natin yung axle T. Dito ikakabit ang hawakan o handle ng seeder. May 3 bahagi ang hawakan. Una, ang fork arm na nakakabit sa axle T. Higpitan ito gamit ang mga tornilyo. Ikabit ang pangalawang bahagi ng hawakan, ang mga tubo. Nilalagay ito upang magkaroon ng distansya sa pagitan ng drum seeder at taong humihila dito. Higpitan din ito gamit ang mga tornilyo at huling bahagi ang handle o hawakan. Siyempre may tornilyo din ito para hindi matanggal. Buo na ang drum seeder natin. Sa ngayon, sa aktual na pagtatanim naman tayo. Sa paggamit nito, una, kargahan ng 2 kilong pinatubong binhi ang bawat drum. Maaari ding mamili kung gaano kadalang ang malalaglag na buto sa mga butas, depende sa nais mong dami ng binhi kada hektarya. May 2 hanay ng butas ang mga drum. May 10 butas sa isang hanay at may 8 butas sa isa pa. Kung 20 kilong binhi ang gagamitin kada hektarya, takpan ang hanay na may 10 butas. At kung 40 kilong binhi ang gagamitin kada hektarya, takpan ang hanay na may 8 butas. Kung nais naman po na 60 hanggang 80 kilo sa kada hektarya, hayaang nakabukas ang 2 hanay ng butas. Tandaan lamang na dapat ang buto na gagamitin ay yung bahagyang ngumiti lang. Dahil kung masyado nang mahahaba ang mga ugat, ay mahirapan ng malaglag ito sa butas ng drum seeder. Tanggalin muna ang tubig sa pinitak bago gamitin ang drum seeder. Kailangan hindi mabasa ang mga binhi sa loob ng drum para epesyente ang paggamit ng drum seeder. Mas madali ring makita ang mga bakas ng gulong dahil ito ang guide para sa tuwid na linya ng tanim. Ayan, handa na ang drum seeder. Ayos na rin ang mga binhi at wala ng tubig sa ibabaw ng pinitak. Pwede na tayong magtanim. Hilahin ang drum seeder ng diretso at banayad lang ang bilis. Ganito dapat para pantay ang linya ng mga tanim at tama lamang ang dami ng butong mahuhulog. Sa susunod na hanay, gamitin ang mga bakas ng mga gulong bilang gabay sa layo ng mga tanim. Ang sobrang binhi ay sabog sa gilid ng pinitak upang may mapagkunan ng punla na panghulip o pampalit ng ilang tanim. Ang paraan ng pagsabog ng tanim ay prone sa pagtubo ng damo. Kaya kailangan mag-spray ng pre-emergent herbicide 3 hanggang 7 araw matapos magsabog ng binhi. Makaraan ang 7 hanggang 10 araw ng pagkasabog, hulipan o palitan ang mga halaman na kinain ng daga, uhol o ibon. Maaari ka rin kumuha ng panghulip mula sa mga lugar na makapalang tanim. Kung 20 kilo kada hektarya ang inyong tinanim, tinatayang may 75 binhi sa bawat metro kwadrado ng inyong taniman. Kung 40 kilo naman kada hektarya, dapat ay nasa 150 o mahigit pa ang binhi kada metro kwadrado. Napakadali lang gamitin, di ba? Mas matipid pa ito sa binhi. Gamit ang drum seeder, maabot lamang sa 20 hanggang 60 kilo ng binhi ang kailangan kada hektarya. Kumpara sa 100 hanggang 150 kilo
sa mano-manong pagsasabog ng tanim. Malaki din ang tipid sa gastos ng pagtatanim. Kumpara sa mano-manong lipat tanim, kailangan ng 6 hanggang 10 tao sa pagbubunot at 20 hanggang 25 katao sa paglilipat tanim para sa 1 hektarya. Samantalang 2 tao lamang ang kailangan para sa drum seeding dahil nakalinya at pantay-pantay ang layo ng mga tanim para din itong lipat tanim. Mas madali ang pamamahala at iwas din sa pagdapa kapag malakas ang hangin. At mas mabilis din ito. Kayang taniman ang 1 hanggang 1.5 hektarya sa buong maghapon. Laking bawas din ang dulot nito sa inyong gastos. Para sa karagdagan impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. Maraming salamat po. Ayan, so natunghayan po natin yung mga features ng drum seeder. At the same time po ay yung mga iba't ibang paraan kagaya po ng pag-assemble at yun pong step by step na paggamit po ng drum seeder. Lalo na po para sa mga kapalay at karadyo agri natin na nakatutok at nakikinig ngayon na hindi pa masyadong familiar tungkol po dito sa drum seeder. So, nakakatuwa din mga kapalay na mula dun sa 2 tao, na kumbaga mamaximize yung drum seeder, whereas kapag hindi tayo gumagamit ng drum seeder, 20 to 25 persons po ang ating tinatap kumbaga para po sa paglilipat tanim. At syempre, pagdating nga po sa nabanggit kanina ni Kapalay Tyrone ay 20 to 60 kilos kada hektarya, kumbaga in terms po sa matitipid na binhi ay halos sa compared sa 100 to 150 kilos ay 20 to 60 kilos lamang po kada hektarya ang magagamit po kapag gumamit ng drum seeder. Ayan. So patuloy po kayo nakikinig sa programang Palay Bida sa Radyo Agri. Mula pa rin po sa Philippine Rice Research Institute, katuwang po ang Radyo Agri 90.1 FM Filmec. At kasama nyo pa rin po ako, Badeth, sa mga oras na ito. So maaari na rin po ninyong mapanood kung halimbawa po medyo na late po kayo ng pagtutok or maaaring hindi po ninyo natunghayan ng episode po na ito, wag po kayong mag-alala dahil maaari po ninyo itong mapanood sa atin pong YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM. At gayon din po, maaari rin pong mapakinggan via broadcast. Ayan, tuwing Sabado po ng hapon, ito pong ating kwentuhan ngayong mga oras na to. At maaari nyo rin pong i-follow ang iba pa nating mga digital platforms sa Instagram at X, hanapin lamang po ang Radyo Agri 90.1 FM. Para naman po sa ilang mga katanungan po tungkol po sa ating talakayan, bukas po ang ating call and text hotline 0962-119-7445. At para po sa mga impormasyon naman po na nais po ninyong malaman sa drum seeder at ilan pang mga impormasyon sa PhilRice, bukas din po ang kanilang PhilRice text hotline 0917-111-7423. So usapang drum seeder pa rin po ang ating talakayan at kasama pa rin po natin via Zoom mula sa Rice Engineering Mechanization Division ng PhilRice Central Office, si Kapalay Engineer Tyrone Hoganas. Ayan. So, para po sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan na Kapalay Tyrone, ito po yung aking next question. So, meron po bang recommended na dami ng binhi ng hektarya kapag drum seeder yung gamit? Although na-mention na po ito kanina, pwede nyo po bang mai-emphasize na lang din kung bakit po, ito po yung mga certain na dami ng binhi na recommended po kada hektarya para po sa drum seeder? Ayun po. So, I think we're experiencing technical difficulty. Medyo hindi po namin kayo naririnig from our Hello? end. Ayan, okay na po. Okay na po siya. No? Yes po, okay na po. Sige po. So tama ma'am, meron po tayong mga recommendation po na seeding rate sa paggamit po ng drum seeder. So nakita naman po natin kanina dun sa video na ating pinalabas sa live stream, meron po siyang iba't ibang seeding rate na options from 20 to 40 and 60 kilograms per hectare. So, much lesser po siya doon sa regular na more than 100 kilograms per hectare na ginagamit ng ating mga farmers sa iba't ibang mga lugar. Depende po kasi yan sa practice nila. Yung iba, 100 hanggang 150 nga
Parang yun po yung pagkakarinig ko na ganun kadami. So almost triple yung in terms of input yung nagagastos po nila. So tayo po bilang sa pinopromote po natin yung paggamit ng drum seeder, meron po tayong mga considerations kung ano ba yung i-recommend natin na seeding rate. Una, ano ba yung gagamitin na variety o seed type. So kung inbred po, o ito yung mga tinatawag nating regular rice seeds, nagre-recommenda po tayo ng 30 to 40 kilograms per hectare. May mga pag-aaral po na sumusuporta at nagsasuggest po na sapat na yung ganong bilang kada hektarya sa paggamit po ng ating drum seeder. Para naman po sa hybrid varieties, as low as 20 to 25 kilograms per hectare ay yun po yung inirekomenda natin para naman po mas tipid talaga yung magagamit ng mga farmers. So siguro mga kapale, may mga nagtataka po bakit ganun kababa at bakit magkaiba yung inbred at hybrid. So meron pong mga factors na akin na consider din tayo dyan. Katulad po yung cost, yung properties po ng hybrid rice at ng inbred rice varieties na later on ay tatalakayin din po natin. Tama ba, Ma'am Badet? Yes po, ayan. So maganda rin po na na-emphasize yan na talagang kailangan i-consider yung variety or seed type bago po kumbaga makapagbigay ng recommended na dami ng binhi kada hektarya. Para po walang masayang, kumbaga hindi mabibitin at the same time ay hindi rin po sobra yung maipe-prepare ng ating mga kapalay at Karadyo Agri. Ayan. So kanina po na ipakita na rin naman sa video yung mga paggamit mula sa, sabi ko nga po kanina, sa assembly hanggang sa mismo paggamit. Ito naman po ay ano-ano po ba yung mga common mistakes po na maaari pong nagagawa or nagawa ng atin pong mga nakagamit na ng teknolohiya pagdating po sa paggamit ng drum seeder. Para po maiwasan din ng ating mga future na mga adapters po itong mga mistakes po na ito. Okay. Ngayon, natutuwa po ako at nasama po ito sa ating katanungan ngayon sa talakayan po ngayong hapon. Kasi marami po tayong mga experiences sa ating mga local farmers na nakasubok na ng paggamit po ng drum seeder na may mga mali nga po silang practice sa pag-ooperate at yun po yung nagiging discouragement nila sa pag-adapt ng ganitong mga technologies. So ngayon po himay-himayin po natin, ano ba yung mga common mistakes na dapat iwasan po sa paggamit o pag-ooperate ng drum seeder? Siguro una po dyan, yung paghila ng drum seeder ng pahintuhin po. Kasi dapat tuloy-tuloy po ito para masigurado po natin na pantay po yung butil na malalaglag mula po sa ating drum seeder. Ayan. Kasi po pag may paputol-putol po yung ating paghila ng drum seeder, andun po yung hindi consistent na paglabas ng mga butil sa butas. Kaya yun po yung dapat nating mabantayan kapag nag-ooperate tayo ng drum seeder. Pangalawa, hindi tamang paghahanda ng binhi. Ayan. So ito po pinakamahalaga rin ito kasi meron po tayong sinusunod na mga alituntunin katulad po ng pagbababad at pag-i-incubate ng ating mga butil na itatanim po. So sa pagbababad po, kailangan nasa 24 hours po natin ito nagawa at kapag i-incubate naman po ay another 12 to 24 hours naman po bago itanim upang masiguro po na maganda ang magiging tubo ng ating mga butil na itatanim gamit ang drum seeder. Kasi may mga farmers po na minsan hindi po na babantayan yung mga reminders po na ito, kaya naman po pag tumubo yung kanilang mga itinanim ay nadi-disappoint sila. So ito po yung kailangan nating tignan at pahalagahan na paghahanda po sa paggamit ng drum seeder. Pangatlo, katugon naman po ito noong nabanggit natin kanina na kailangan sundin natin yung key check 2 na dapat pantay o level po yung lupa. Kapag hindi po kasi pantay ang lupa, hindi po magiging matatag o maayos yung pagkakapatag ng lupa at meron pong mga high and low spots. Ibig sabihin, bukol-bukol at hindi po magiging pantay yung paglabas ng butil sa drum seeder kasi nga po, merong mga bumps doon sa dadaanan na lupa na magkakos po ng disturbance at siya rin pong magiging dahilan kung bakit hindi magiging maayos o diretso yung linya ng ating tinatanim. Ayan. At pang-apat,
gusto ko rin pong i-emphasize ito, yung maling taas ng tubig sa palayan. Ang masyado po na mataas o mababa na tubig ay nakakaapekto rin po sa pagtubo ng binhi. And panghuli, maling adjustment ng drum holes. Ayan. So kung hindi po tayo maalam o hindi po natin tamang na-adjust yung drum holes, maaari pong magkaroon ng pagbabara o biglaang pagbukas po ng ating mga butas sa drum seeder. So maaaring masyadong marami ang lumabas na butil o kaya naman po kung hindi kung lahat po ng mga butas ay natakpan po natin, kakaunti po yung binhi na mailalagay natin sa field. So meaning, maaaring hindi po natin masunod yung recommended na seeding rate. Kaya po mahalagang matutunan po natin yung tamang pag-a-adjust ng mga drum holes sa ating drum seeder. So ilan lamang po ito sa mga common mistakes na kailangan po nating bantayan para po maiwasan po natin yung discouragement sa paggamit po ng drum seeder. So, kumbaga, bago sila ma-discourage, alamin muna kung saan po yung, alin sa mga mistakes na yon yung medyo nagawa para at least maa-address po kaagad. So, ilan po at aralin. Yes, oo, para hindi na siya maulit next time. Ayan, so ilan po sa mga na-mention na mga common mistakes po ni Kapalay Tyrone kapag ang paghila po sa drum seeder ay pahinto-hinto, hindi rin po maayos yung land preparation, at maling taas ng tubig sa palayan, at maling adjustment din po ng drum holes. Ayan. So, Kapalay Tyrone, meron tayong question mula kay Sir Wilford Espinosa. Comment pala from Sir Wilford Espinosa. Sabi niya, maganda po ang drum seeder. Nakakatipid ng binhi. So, isa si Kapalay Wilford Espinosa sa talagang living testimony, kumbaga, na siya ay na-enjoy na yung benefits ng drum seeder. Ayan. He's also watching from Capiz. Magandang araw sa ating mga kapalay at karadyo agri dyan. At salamat po sa pagtutok. Ito yung question po natin mula kay Kapalay Kurt Abalos. Paano po maging sigurado na hindi nabara ang drum seeder habang naglalakad ako? Ayun. So magandang katanungan po yan. Kailangan po yung ating mga palay na ilo-load doon sa drum seeder ay na-air dry din po natin ng at least 30 minutes bago po tayong magtanim o hilahin yung drum seeder sa ating mga bukid. Kasi pag basang-basa po yan galing sa incubation, yun pong mga butil ay maaaring dumikit sa wall po ng drum seeder na nagkakos po ng blockage doon sa ating mga holes. Kaya po minsan, meron po mga reports, kung mapapansin nyo, hindi daw makadire-diretso yung bagsak ng butil. Ang maaari pong cause nun ay yung paglalagay po agad ng mga butil sa drum seeder nang hindi natin pinapatuyo o ini-air dry. Ayun po. So, yun yung kailangan po nating alalahanin. And I think isa rin to sa na-share dun sa step-by-step procedure sa ating video kanina na kailangan naka-air dry. Ayan. So, maraming salamat doon, Kapalay Tyrone. At ilan pang mga shoutout. Ayan, mula kay Kapalay Minard, Pagaduan, na makakasama natin next week or next week, I guess. Ayan, hi, TJ and Badet. Ayan, maraming salamat sa pagtutok. And from Kapalay G. Dacer, watching from Salvacion, Camarines Sur. Ayan, magandang araw po sa inyo dyan. At maraming salamat sa pagtutok from Kapalay June Santos. Isang magandang ani po, mga kapalay. Ayan, manifesting na ang lahat ng ating mga kapalay at mga magsasaka ay magkaroon ng magandang ani po ngayong taon at sa mga susunod pang mga anihan seasons natin. At maraming salamat sa pagtutok. And mula naman kay Kapalay Lynn Tamon Mecate, ayan, watching from Cabadbaran City. Maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayong mga oras na to sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Ayan, so para po sa mga katututok lang, ayan, pinag-uusapan po natin yung drum seeder at kasama po natin via Zoom si Kapalay Engineer Tyrone Hoganas mula po sa PhilRice Central Office. Ayan. So, for my next question naman po, Kapalay Tyrone, paano naman po nakakatulong ang drum seeder para po mapababa yung gastos pagdating naman po sa palay production? Ayan. So, mga kapalay, re-reviewin lang po natin ulit yung mga napag-usapan natin kanina. So, si drum seeder, nakakatulong po siya magpababa ng gastos sa produksyon ng palay dahil kabilang ito sa mga direct seeding methods po na ginagamit o nire-recommenda po natin para palitan o maging alternative po sa paggamit ng mga traditional na pagtatanim. Katulad po yung sa manual transplanting,
siguro yun po yung i-highlight natin ngayon. Kasi sa ganung method po, nangangailangan po kasi ng maraming labor o maraming mga tao sa bukid para po magtrabaho. So doon pa lamang po, nababawasan na natin yung bilang ng tao na ating babayaran. Kaya po yung ating mga farmer ay mas makakatipid. So ngayon po, nabanggit natin kanina, mas kakaunti ang binhi na magagamit, mas mabilis po yung magiging pagtatanim po natin at mas kakaunti nga po yung labor na ating kakailanganin. Kaya naman po, nakakatipid po tayo o nakakabawas sa gastos. Kaya naman po, yung matitipid po na yun, yun po yung parang dagdag sa kita ng ating mga farmers. So isa rin pong gusto kong i-highlight dito ay yung i-compare po natin yung direct seeding na gumagamit po ng mechanized technology katulad ng drum seeder sa mechanical transplanting. Kasi po sa paggamit po ng drum seeder, hindi na po natin kailangang dumaan sa seedbed preparation at maglilipat tanim. Kaya naman po, malaki po talaga ang namumura ng ating natitipid na ating mga farmers pagdating po sa pagtatanim ng palay. At katunayan, meron pong mga studies rin po na nagsasabi na nawawala po o naiaalis natin yung transplanting shock dun sa ating mga palay na tinatanim kapag direct seeding po yung napili nating method. Kasi dun po sa pagtatanim po gamit ang transplanting method, isa po yun sa mga nakikitang factor kung bakit merong pagbaba sa ani. Kasi meron pong shock na nangyayari kapag nagtatransplant tayo ng seedling. So sa drum seeder o sa paggamit po ng direct seeding method, na babypass na po natin yun at diretso po natin na itatanim yung butil sa ating mga fields hanggang sa tumubo po ito at ating maani na. So kumbaga i-emphasize talaga natin na convenience financially sa ating mga kapalay at karadyo agri, at the same time in terms of labor na paulit-ulit din nating nababanggit sa unang question pa lang natin. So ilan lang yan sa mga benepisyo na naghihintay sa ating mga kapalay, sa mga magsasaka nating mga kapalay at karadyo agri na nakatutok at mapapanood itong ating kwentuhan tungkol sa drum seeder. Ayan, another comment from Kapalay Wilford Espinosa. Ayan, so nakagamit na po kami noon ng drum seeder na pinagamit ng WVARC Iloilo po, at maganda po ang resulta, tipid din daw sa binhi. Ayan, maraming salamat sa pag-share ng benefits nito. Kumbaga si Sir Wilford ay talagang napatunayan na yung convenience at benefits ng drum seeder para sa ating mga kapalay na mga magsasaka. Ayan, maraming salamat po. At ayan, for my last question na, Kapalay Tyrone. Ayan, para po sa mga kapalay at karadyo agri natin na gusto pong subukan ito, saan po sila maaaring matuto or mag-train? Meron po ba itong training? At saan din po ba sila maaaring makakuha or maka-avail ng drum seeder? At magkano na po ba ang presyo po nito? Yan, so bago ko po sagutin yung ating huling question, Ma'am Badet, nakakatuwa po yung sinabi nila Sir Wilford and yung a while ago yung ibang mga nagko-comment po sa ating live stream na sila ay nakasubok na ng drum seeder. So, ayan, sa ating mga taga-pakinig, sa mga nanonood po sa atin ngayon, hapon na ito, sila po yung mga example na sabi nga kanina, buhay na patunay na gumagana po at effective po ang paggamit ng drum seeder. Kaya naman po sa mga nagtatanong kung saan makakabili nito, saan makakakuha at makakakuha ng suporta pagdating po sa training. So si drum seeder po, pwede po tayong matuto at bumili ng unit sa PhilRice, of course. Sa pamamagitan po ng ating PhilRice product Facebook page, pwede po tayong mag-inquire o magsaliksik po para malaman po natin yung mga importanteng detalye pagdating po sa pag-a-avail o paggamit po ng drum seeder. Meron din pong mga other drum seeder na available sa iba't ibang lugar. So hindi lang naman po ito sa PhilRice, meron po tayong ibang mga local manufacturers na nag-o-offer din po ng produkto ng katulad po ng ating pinag-uusapan ngayon, yung drum seeder. So ang presyo po nito ay iba-iba rin po, pero nasa minimum of 10,000 kada unit po ito. Pick-up price po ito. So available po sa PhilRice, pwede po kayong mag-avail. Sa ibang lugar, hindi ko po sure kung magkano na ang inaabot ng drum seeder. Depende po ito sa materials at dun sa prevailing market price, of course.
And of course, yung pinakamahalaga po, yung training, available din po yan sa PhilRise. Kailangan lang po nating makipag-communicate sa ating himpilan at mag-request po tayo. Pwede po tayong sumulat kung mayroon pong mga farmers or association na interesado po na matuto sa paggamit ng drum seeder at ng mga iba pa pong mga makinarya sa ating mga bukid. And lastly, gusto ko lang din pong ipaalam na meron po tayong manual na available sa ating PhilRise website. Downloadable po ito. Pwede nyong i-download for free para naman po mas maging inform o makapaghanda po tayo sa paggamit ng drum seeder. Ayan, in short, marami pong sources ang ating mga kapalay at mga karadyo agri kung paano sila matututo, matitrain at the same time kung paano po sila makaka-avail ng drum seeder na to. At yun nga, mahalaga din, kumbaga of course, ang PhilRise Products Facebook page para po maitanong po ninyo yung mga impormasyon tungkol sa drum seeder at syempre po, maaari nyo rin pong i-text ang text hotline ng PhilRise para po sa iba pang mga impormasyon. Ulitin ko po yung text hotline po ng PhilRise 0917-111-7423. Ayan. So, meron pa po kayong mga pahabol ng mga pagbati at pa-shoutout, Kapalay Tyrone, bago po tayo tuluyang magtapos sa ating episode po ngayong araw na to? Ayan, of course, gusto ko pong batiin yung mga tiga PhilRise and PhilMec, of course. Salamat po ulit sa opportunity to share knowledge and information sa ating mga viewers ngayong hapon na ito. And nagpapasalamat po ako muli sa inyo, Ma'am Badette, for allowing me to speak here. Ayan. So, good afternoon po. Ayan. Thank you po, Kapalay Engineer Tyrone Huganas. And we're looking forward po na makakwentuhan po namin kayo sa iba pang mga episodes po ng ating Palay Bida sa Radyo Agri. At maaari pong sa iba pa pong mga programa ng Radyo Agri 90.1 FM. Ayan. So, dito po nagtatapos yung isa na namang makabuluhang talakayan po natin sa ating programa. Partikular na po sa mga bagay na dapat po nating tandaan, mga features, paano ang assembly, at napakinggan din po natin yung ilang mga kapalay natin na talagang nakasubok na ng teknolohiya ng drum seeder. At bago po tayo tuluyang magpaalam, meron po tayo palay sagutan. Ayan, so i-type lamang po ang radyo, space, ang inyong pangalan, space, ang inyong pong location o ang inyong pong bayan at ang inyong pong sagot. Tama o mali lamang po ito sa 0917-111-7423. Ayan. So ito po yung ating tanong, tama o mali? Inirerekomendang gumamit ng 40 to 60 kilograms na binhi kada ektarya kung gagamit po ng drum seeder. Ulitin ko po, tama o mali? Inirerekomendang gumamit ng 40 to 60 kilograms na binhi kada ektarya kung gagamit po ng drum seeder. Ayan. So, i-type lamang po ang radyo, space, pangalan, space, ang inyong lokasyon at ang inyong sagot sa 0917-111-7423. So, kasama na rin po yung ating mga mananalong mga kapalay at karadyo agri sa raffle na i-announce po namin sa mga susunod na araw. Of course, kasama natin dyan si Kapalay Minard Pagaduan para po manalo ng mga exciting prizes. Ayan. So para po sa iba pang mga katanungan sa naging talakayan po ngayong araw at mga ibang impormasyon po tungkol po sa Philippine Rice Research Institute, maaari po kayo mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center sa numerong 0917-111-7423. At maaari rin po ninyong i-like at i-follow ang DA PhilRice, DA PhilMec at Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Para naman po sa mga shoutouts, mga katanungan at comments po sa ating himpilan, maaari po kayong mag-text sa ating hotline 0962-119-7445. At muli po, maaari nyo pong mabalikan na mapakinggan at mapanood ang Palay Bida sa Radyo Agri. Kada Sabado po yan ng hapon sa ating 90.1 FM channel at sa atin pong YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM. So, sa ngalan po ni Kapalay Minard Pagaduan at ng Philippine Rice Research Institute, ako po ang inyong kapalay at karadyo Agri Badef mula naman po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito po nagtatapos ang isa na namang masaya at makabuluhang episode ng ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM. PhilMec, kasaganaan para sa bayan.